Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at naway mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang awa at habag. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kitab na Muhimmatut Tauhid. Ito yung kitab na pinag-aaralan ninyo kay Ustad Hatim, tama po ba? Sa Tauhid. Ang unang pag-aaralan natin ay ang kahulugan ng Tauhid. Kahulugan ng Tauhid ang una nating pag-aaralan, at ang mas'alatul thaniya, ang ikalawang bagay na ating pag-aaralan ay ang at-tauhid wal aslu fil bashar tarikhan wa fitratan wa syirku tari'un. Ang title ng second nating pag-aaralan ay ang tauhid, siya ang original na kalagayan ng sangkatauhan sa kasaysayan. Ang tauhid, ito yung original. At ang syirk, pagtatambal kay Allah, ay tari, dumating na lamang ng bigla. Gets po ba natin, klaro? Okay? So, al-mas'alatul ula, ang unang bagay na ating pag-aaralan ay ang ta'rifut tauhid, ang kahulugan ng at-tauhid. Sabaka ta'rifut tauhid lughatan wa istilahan. Nakuha niyo na po ang tauhid sa lugha ng Arabiya kung ano yung ibig sabihin at sa istilah. Ngunit ngayon, kukunin natin siya ulit insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna fi ta'rifihi istilahan, ang tauhid, kung sa oras na sinasabi natin ang tauhid. Kasi ito yung palagi nating naririnig, di ba? Sa mga mangangaral at sa mga nag-aaral ng Islam, parati nating naririnig ang tauhid. So ang tauhid, ito ay lingwahe ng Arab at hindi ito lingwahe ng English, Filipino o di kaya Tagalog. Ito ay Arab. So, imposible na sa oras na naririnig natin ito ay alam natin kung ano yung ibig sabihin kung hindi natin pag-aaralan. So upang maintindihan natin sa oras na babanggitin natin ang syirk at ang tauhid, upang maintindihan natin ay dapat nating pag-aralan kung ano yung mga kahulugan nito. Okay po? So ang syirk at tauhid, ang tauhid, ifradallahi bima tafarrada bihi. Siya ang pag-iibada mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang, wala nang iba. Ang tauhid, tulad ng sinabi natin, siya ang pag-iibada mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos na dapat sambahin sa anumang uri ng ibada maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay po? Yun ang ibig sabihin ng tauhid. Wa bima amara an yufrada bih. Sa lahat ng bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iisahin lang natin siya. Na siya lang ang Diyos, walang iba. Sa lahat ng bagay, sa pagsasamba, sa pagsasamba, dapat alam natin na siya lang ang dapat nating pagsambahan, na dapat siya lang ang ating sambahin, walang iba. At sa mga bagay na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya lamang, tulad ng tagapaglikha, walang ibang tagapaglikha maliban kay Allah. Walang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa dunya o hindi man sa dunya maliban kay Allah. Walang bagay, walang ibang bagay
na nagmamay-ari sa ating mga tao maliban kay Allah. So sa lahat ng mga bagay, dapat alamin mo na siya, Allah, mag-isa ang tagapaglikha at tagapagmay-ari niyan. Okay po? Yun yung ibig sabihin ng tauhid. Hindi lang sa pag-ibada, pero sa lahat ng bagay. Mula sa pagiging Diyos niya. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Hindi siya pinanganak at hindi siya nanganak. Hindi siya pinaganak at hindi siya nanganak. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na sinabi ng mga ibang relihiyon na ang Allah ay may anak daw at nagkaanak, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibala. Sa oras na sinabi ng mga ibang relihiyon na ang Allah ay nagkaanak at pinanganak, takadus samawat, muntik nang maseparate ang langit dahil sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muntik nang maseparate ang langit nang dahil sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. At ang lupa, pwede nating sabihin sasabog, muntik nang sasabog dahil sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bundok, sa oras na sinabi ng mga ibang relihiyon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak at nanganak at pinanganak. Okay po? So, ang ibig sabihin ng tauhid tulad ng sinabi natin ay yun ang bagay na pagsasamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba maliban siya lang Allah. Sa lahat ng bagay, sa pagsasala, magsasala ka para kay Allah, hindi para sa sarili mo. Magsasadaka ka para sa Allah, hindi para sa sarili mo. Magfa-fasting ka para sa Allah, hindi para sa sarili mo. Mag-hajj ka para kay Allah, hindi para sa sarili mo. Mag-umrah ka, magbabasa ka ng Quran, lahat ng bagay. Nagets po man natin? Lahat ng bagay na alam mong inutos ng Allah at hindi niya inutos, dapat alamin mo na Allah siya lang mag-isa, walang iba. Okay po? So ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala at yun yung ibig sabihin ng tauhid. Kaya nga, pag may mga pumapasok sa Islam, ay pinapagsyahada natin sila upang saksian nila na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po? So yun yung una nating pag-aaralan. Pangalawa, al-mas'alatu thaniya. At-tauhid huwa al-asal fil bashar tarikhan wa fitratan wa syirku tariq. Ang pangalawang bagay na ating pag-aaralan ay ang tauhid. Ang tauhid, ang original na kalagayan ng mga tao sa pag-iibada. Ang mga sinaunang tao ay lahat sila nag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang mag-isa, walang iba. Wasyirku tari'un. Ang shirk, bigla na lang siyang lumabas. Nag-gets po ba natin? Kailan lumabas yung shirk? Sa zaman ni Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Pero ang zaman ni Nabi Adam alayhi salam, ang lahat ng tao doon ay walang shirk sa kanila. Nag-gets po natin? Sa panahon ni Nabi Allah Adam alayhi salam, walang shirk. Kasi lumabas yung shirk sa panahonan na ni Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. So ang original na kalagayan ng tao sa pag-iibada ay ang tauhid. Yan po ang parating nating tandaan. Sa kasaysayan, sa history, ang original ay ang pagtauhid. Ang kalagayan ng tao. Sa fitra, ang fitra, di kaya natural disposition, yung original na, ano po yun? Original na katayuan ng tao, yung fitra natin. Kasi, di ba, yung mga bata, pagtatanungin natin, sino yung Diyos mo? O di kaya, saan yung Diyos?
alam nila kahit hindi sila tinuruan. So dalil, isa yun sa mga dalil, sa mga evidence na yun ay fitrah, natural disposition ng tao, natural, original na katayuan ng tao. Gets mo ba natin? So fitrah, ang tauhid, ang pagtatauhid natin, ang pagtatauhid natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay original mula sa kasaysayan at sa fitrah, sa original na katayuan ng tao o di ka, natural disposition. Okay po? So yun ang tauhid. Ang shirk, tulad ng sinabi natin, ay lumabas na lang bigla. So makukuha natin dito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng muallif ng kitab, ang nagsulat ng kitab, at-tauhid huwa al-asal fil bashar tarikan isa sa mga dalil ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan, ang tauhid ay ang original na katayuan ng tao sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na parati nating nababanggit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walang ibang hangad ang Allah subhanahu wa ta'ala na naglikha ng tao at ng mga jin maliban ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po? So alam natin, kahit hindi natin tanungin, yung mga ibang tao, pag nakikita natin na parang wala silang relihiyon, hindi nagsasala, Muslim man, mapa-Christian o ibang relihiyon, kahit hindi sila nagsasala, pero alam nila na may Diyos sila, tama po ba? Alam nila na may Diyos sila. Pero yung iba, depende na lang sa kinalakihan nila. So yun ang dalil na alam natin sa fitrah na original na katayuan ng tao ay may Panginoong Allah na tagapaglikha sa atin. Kaya nga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Ang lahat ng bata na ipinanganak ay ipapanganak sila ng kanilang mga magulang sa fitrah, sa original na katayuan ng tao, which is ang pagiging Muslim. Okay po? Kahit yung parents niya ay hindi Muslim, ang batang yan ay Muslim pa rin. Subalit sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa continuation ng hadith, kullu mauludin yuladu al-fitrah illa abawayhi yunajjisanihi aw yunassiranihi. Maliban na lang depende na lang sa kanyang mga magulang, sa kanyang dalawang magulang, kung sila ay papapasukin o di kaya gagawin mo yunajjis, yung mga taong sumasamba sa apoy,